Hi! Join me as I travel and explore the 82 beautiful provinces of the Philippines. In this video, pupunta ako sa probinsya ng Negros Oriental. Hi! After 6 hours na bus ride from Bacolod City, Negros Occidental, nandito na kami ngayon sa Dumaguete City, Negros Oriental. So, pag baba namin ng bus station, sumakay lang kami ng tricycle papuntang hotel namin. Pagkatapos, nag-check-in lang kami, binaba lang namin yung gamit namin. And, punta na agad kami dito sa may Rizal Boulevard para mamasyal since pa-sunset na. And ayun, kakain muna kami ng mga tusok-tusok, mga squid balls, mga kikiam, chicken nuggets doon sa area na yon. Tapos, ayan, merienda muna kami dito ng mga squid balls, chicken balls, kwek-kwek. Madami dito nagtitinda niyan, tapos pwede kayong umupo dito. Ang mga food stalls na ito ay tinatawag nilang tempurahan sa Rizal Boulevard. This is a perfect spot para magmerienda while watching the sunset. Ayan, so after namin kumain, napadaan lang kami dun sa isang art souvenir store, Pinspired. Nagtagal kami doon kasi sobrang ganda ng mga binibenta nilang postcards, t-shirts, basta ang ganda lahat. So, yan, nakabili ako ng postcards with ref magnet ng Dumaguete. So, ngayon, nandito naman kami sa San Rival. Bibili lang kami ng San Rival. Titikman lang namin for tonight, pero pupunta pa naman kami dito sa Wednesday. Yan siya. Ang San Rival Cakes and Pastries ay sikat dahil sa kanilang signature desserts. Hindi kumpleto ang Dumaguete experience nyo kapag di nyo natikman ang kanilang famous San Rival and Silvanas. Ito ang number 1 and perfect pasalubong kapag bumisita kayo sa Dumaguete. Okay, after sa Silvanas, naglakad lang ulit kami sa Rizal Boulevard and pumunta kami dito sa Dumaguete Philippine Signage. Ayan. Ang pangalang Dumaguete ay galing sa Cebuano word na dagit. Nasa English ay to snatch or get. Dahil sa ganda ng lugar, marami ng turista ang nahook at dito na nanirahan. From Rizal Boulevard, sumakay kami ng tricycle for 15 pesos per passenger papuntang Lantaw Native Restaurant kung saan kami magdi-dinner. Okay, so dito kami magdi-dinner ngayon sa Lantaw. Kasi ito sa mga recommended na restaurant dito sa Dumaguete. Tignan nyo naman. Super ganda ng design ng ceiling nila. Very Pinoy, punong-puno ng bilao at may bangka. So ito na yung mga order namin. Spicy scallops, chicken halang-halang, gising-gising, and shrimp. Di ba yung anong luto eh? Kain na kami! Lantaw Native Restaurant serves traditional Filipino cuisines. Isa sila sa sikat na kainan sa Dumaguete City, kaya mas mabuting magpa-reserve kayo ng table, lalo na kapag weekends. Nandito kami ulit ngayon sa Rizal Boulevard. Dito kami sa massage area. Napanood lang namin ito kay Julia Barreto. Yan. Si Dete nagpapa-foot massage ngayon for 120 pesos. Ako naman later. Check natin. Dahil pagod na rin ang aming mga paa kalalakad, this is a perfect way to end the day 2 of our trip. Medyo minalas lang at inabutan kami ng malakas na ulan, kaya naman basang-basa kami na bumalik sa aming hotel. At around 5:30 AM the next day, nag-decide kami na pumunta ulit sa Rizal Boulevard to watch the sunrise. Just across the road from Dumaguete Signage ay nagpunta rin kami sa Silliman University, which is ranked as one of the top 10 universities in the Philippines. From here ay nagpunta na kami sa Port of Dumaguete City para sa ferry namin papuntang Siquijor na mapapanood nyo sa next vlog. For now, talon muna tayo sa day 4 kung saan kami nag-Dumaguete and Valencia tour. Good morning! Day 4, and today magte-tricycle tour kami dito sa Dumaguete and sa Valencia. Pero for now, magbe-breakfast muna kami doon sa may palengke sa Painitan para masubukan namin yung mga
delicacies doon. Hanapin natin yung... Ayan. After mga 1 to 2 minutes na tricycle ride, nandito na kami sa palengke ng Dumaguete. And ayan na yung mahabang stall ng mga painitan. Pili na lang tayo ng kakainan natin dyan. Ayan, nandito kami ngayon sa Katadas Painitan by Rosemary. And umorder kami ng puto maya with chocolate and peanut na sauce sa taas. Saka kape. So, antayin natin. Ayan, so yun na yung order namin. Pinaghalo yung peanut saka yung chocolate. Tapos syempre black coffee. So ayan, subukan natin. Bukas na ang mga painitan stalls as early as 4 AM. Kaya naman perfect ang puto maya with chocolate and peanut sauce bago ang aming tricycle tour. Ayan, so after namin sa painitan, naglakad lang kami papunta dito sa Campanario. Ganda, diba? Merong katabing simbahan yan, tapos meron siyang katabing plaza. Malapit lang ito sa hotel namin eh. So yan siya, malaki siya na Campanario. Ang Campanario de Dumaguete or Dumaguete Belfry ay isa sa mga must-visit tourist attraction and historical marker kapag bumisita kayo sa Dumaguete City. Ito ang pinakamatandang bell tower sa Visayas na ginawa noong 18th century bilang watchtower upang magbigay babala sa mga mamamayan kapag may paparating na panganib. Tapos, dun sa may gilid ng Campanario, nandito na ang church. Ito ang Dumaguete Cathedral. Ayan, ready na kami kasi mag-start na yung aming Dumaguete Valencia tricycle tour. Yung mga bags namin na malalaki, iwan na namin sa front desk ng hotel. Tapos babalikan na lang namin mamaya after ng tour. Then diretso na kami sa airport. Game. Nagbayad kaming tatlo ng 500 pesos each. Total of 1,500 pesos for this tricycle tour. This tour usually starts at around 8 AM at natatapos around 5 PM, depende sa tagal nyo sa kada destination. Kung gusto nyong mamasyal sa Dumaguete City at sa kalapit nitong bayan ng Valencia, you can contact Kuya Jofel and Kuya Romel sa kanilang mga Facebook accounts. Ang first stop namin ay ang Kataal World War II Museum. Walang entrance fee dito, but you can leave any amount sa donation box nila para na din sa maintenance ng lugar. This museum is owned by Porforio Kataal na naging parte ng guerrilla movement during the World War II. Sa loob ng museum ay makikita nyo ang napakaraming World War II antiques and memorabilia. So ito yung bayoneta na tinatawag. Yung merong parang kutsilyo sa dulo ng baril. Wow. They throw them in the air and they cut it to death. Grabe! Nadinig mo yun? Bukas sabi nila, mga bata pa sila ngayon. Pero bukas, sundalo na yan. Sundalo na. Mahirap ng patayin ng sundalo. Kumpara sa mga bata that they cannot protect themselves. Super laki mga perlas. Tumatagos ang ilaw sa perlas. Okay. Wala para malaman. Pearl. Okay. Next stop namin, nandito kami sa Tierra Alta Residences. Parang subdivision siya na nasa hills. So parang nasa Tagaytay tayo. Medyo malamig nga. So, ang entrance fee dito ay 70 pesos. Pero, meron kasi silang cafe dito. Kapag nag-order ka ng 100 and up, na kunyari, coffee, libre na yung entrance doon. So kami, yun na lang ang inan namin. Pinuha namin. Dito sa Terra Cafe. So, order lang kami ng iced tea or coffee. Basta more than 100. Free entrance na. May coffee ka pa. So, ayan. Dito sa labas, merong lighthouse. And here, merong glass walk.
Madalas. Terra Alta is located in the mountains of Valencia, situated 800 feet above sea level. Ito ay isang residential resort kung saan tanaw ang panoramic view ng bayan ng Valencia at Dumaguete City. Medyo malamig sa resort na ito kaya perfect din for staycation. You can rent their rooms from 2,500 to 4,500 pesos per night. Apart from the cafe, they also have a swimming pool and the first and longest zipline adventure ride in Negros Oriental. Okay, next stop namin, dito kami sa Mag-Aso Sulphur Vent. Yan siya. Mainit. And medyo mabaho. Parang nasaan? Sauna. Ang lugar na ito ay tinatawag na Sulphur Vents, Sulphur Mountains, or Mag-Aso Steep Vents. It is located along the main road of Valencia at sinasabing dahil sa kalapit na potentially active volcano Mount Talinit ang rason bakit umuusok ito. At dahil na din sa mataas na sulfur content, medyo mabaho at parang bulok na itlog ang amoy ng usok na lumalabas mula sa lupa. Pero marami pa ding turista ang humihinto para magpa-picture at pagmasdan ng kakaibang tourist attraction na ito. Okay, next stop naman natin dito sa Pulang Bato Waterfalls. Entrance fee 100 kuya. 100 per person. Tapos dito sa loob, magsi-swimming tayo. And check natin yung waterfalls namin. Ayan, pasok tayo sa loob. Merong mga upuan and umbrella. And pagpasok nyo, tanaw na tanaw nyo agad yung waterfalls. Diretso tayo doon. Mga cottages din. And ayan, super tanaw na tanaw agad yung waterfalls. Wala nang hike na magaganap. The Pulang Bato Falls is located 30 minutes away from Dumaguete City and just a few minutes away from the town proper of Valencia. Pwede kayong pumunta dito gamit ang sarili nyong sasakyan, motor, o gaya namin na nag-tricycle tour. True to its name, ang Pulang Bato Falls ay napapaligiran ng nagagandahang red rock formations na dahil na din sa sulfur content dito. Safe na safe pa din ito for swimming and no need na mag-hike to see the waterfalls dahil nasa loob ito ng resort. Okay, after dun sa waterfalls, dito naman kami lumipat sa mini falls. Tatambay kami ng konti rito since ayan, parang ginawa nila ng pool and diving deck to. So, dito tayo. Kasi na. For those na natatakot mag-swimming sa Pulang Bato Falls, may smaller version ito na mas kalma ang tubig, may tiles area na mababaw, and napapaligiran din ito ng cottages. Perfect kung gusto mo lang tumambay at mag-chill. Alright, next stop natin is Sachada Valencia Red Rock Hot Spring. Hi! Magkano ang entrance po? 100 pesos each po. Okay, sige yun. 100 pesos each ang entrance fee. So ayan, pasok na tayo. Sabi nila, yung daw mga light na colored na shirt, magmamantsa daw at hindi na matatanggal yung mancha. So better naka-dark colored kayo or magubad na lang kayo topless. And then, kailangan magbanlaw bago mag-dip sa hot spring. Meron tayong dalawang spring. So ito, pang adult. And then dun sa bandang baba, meron naman pang KB kasi mas babaw. So ayan. Ito yung magandang view kasi kita yung mountain. Yung mga cottage dito for rental.
Pero since dito na kami kakain, libre na yung use ng cottage. Ayan, kasalukuyan po nagpipictorial ang kapatid ko. Kami tapos na. And sobrang ganda dito kasi yung view ng mountain, yung makikita mo habang nakalublob ka dito sa hot spring na sobrang warm talaga ng tubig. Feeling ko makakagaling to ng mga sugat-sugat, galis-galis sa katawan. So mamaya maglulublob pa kami dyan. But for now, yan, ito na yung lunch namin. So kakain na muna kami. After kain, saka ulit kami maglulublob sa hot spring. Ang Red Rock Hot Spring ay bukas mula 7 a.m. to 7 p.m. This is my favorite part of our tour dahil sa sobrang relaxing na hot spring, close to nature ambience ng resort, and napakagandang mountain view. Next stop namin is a Forest Camp Resort. 30 minutes away siya mula dun sa hot spring and waterfalls. So, pasok tayo. Bayad na muna ako. Hello po. Dun po magbabayad. Yan. So, bibigyan kayo nito sa gate. Sabihin niyo kung ilan kayo. Tapos papapatakan niyo dito. Ay, magkano po? 180 per head. 180. Okay, 180 per head. Ayan. After payment, pasok na tayo. Kasama na sa payment yung bukod sa entrance fee. Kasama na dun yung kawa bath na pwede kang mag-feature sa kawa. Hanap lang tayo ng mapapagtabaan ng gamit. Koi fish. Sobrang daming puno, halaman. Ayun nga, forest camp. Kasi para kayo nasa gitna ng forest. And merong mga layers of swimming pool. Kaya yan. Iba niya maganda So, ito may table. Dito na lang muna kami. Ko, mag-i-stay. Saan kumukuha na ito? Maganda na ito. Nabayang namin yung gamit namin. So, kaya? Ito tayo dito sa gilid ng cottage namin. Cute. Meron ditong parang mini pool. Tapos umaagos siya. Papunta dito sa mas malaking pool. Pababa hanggang nakarating na dun sa parang river. So ayan. Pakita ko sa inyo yung iba't ibang part ng resort starting from this one. Ang Forest Camp ay isang nature tropical resort located in the higher area of Valencia, Negros Oriental. Surrounded by lush green forests, you can definitely reconnect with nature and marerelax ka sa lugar na ito. They have a lot of cascading swimming pools na ang tubig ay napakalamig and fresh-flowing mula sa kalapit na batis. Idagdag mo pa ang preskong klima sa parteng ito ng Valencia. Talaga nga namang perfect for a nature getaway. Pwede din kayong mag-overnight sa Forest Camp from 500 pesos per person for camping up to 8,800 pesos for 10 guests for a hillside cottage. They also have activities like wall climbing, zip lines, at itong mini forest slide na sinubukan ko. Marami silang scenic and Instagram-worthy spots, including ang batis na matatagpuan nyo sa gitna ng resort. And lastly, huwag niyong palalagpasin na mag-feature at subukan ang kanilang kawa bath na included na din sa entrance fee na binayadan nyo. Our next stop before bumalik sa Dumaguete City ay ang Valencia Public Plaza. Sobrang nag-enjoy kami sa plaza na ito dahil we get to experience na magpakain ng napakaraming kalapati na malayang nakatira at lumilipad sa plaza.
Our last stop ay ang Ninoy Aquino Freedom Park sa Dumaguete City, kung saan matatagpuan ang Negros Oriental signage at Negros Oriental Provincial Capitol. Yan, pauwi na kami. Natapos yung tour namin around 5 p.m. Bumili kami ng pasalubong muna and then kinuha namin yung baggage namin sa hotel. So nag-online check-in na kami and ang flight namin is 8 p.m. Time check is 6 p.m. Ang Negros Oriental ay ang 49th province sa aking Project 82 Philippines. 33 province to go, #Pilipinas muna.